Purihin ang ating Panginoon at magandang gabi po muli sa bawat isa po sa inyo. At ang pagpapala at ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin pong lahat para po sa gabi pong ito. Atin po ipagpapatuloy po ang ginagawa po nating pag-aaral na atin pong naiwanan po nung nakaraang linggo po. At ito itutuloy po nga natin ngayon. Isang napakagandang aralin din po patungkol po dito po sa ating pananampalataya, no? Kaya bago po ang lahat, tayo po muna'y manalangin at humingi tayo ng patnubay at gabay sa ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Aming Ama, sa oras po na ito, muli kami nagpapasalamat and we would like to thank you, Lord, for everything that you have given to each and every one of us, Lord. As we come unto you, we seek for your guidance, we seek for your blessing, Lord. We seek for your wisdom, Lord, para po sa gagawin po naming pag-aaral po para sa gabing ito. Hayaan po ninyo, Panginoon, na mabuksan mo ang aming po mga puso at kaisipan at tanggapin ang buong pagpapala at biyaya ng iyong salita. Iniling rin namin na kami po ilinisin sa aming po mga kasalanan, patawarin mo kami sa aming po mga kahinaan, at marapatin mo, Panginoon, na ang banal mong dugo ang siya muling maglinis po sa amin. Ama, sa pagkakataong ito, patuloy mong dalisayin ang aming pananampalataya. Ang aming pong puso, Panginoon, ay patuloy mong hubugin upang tanggapin ang biyaya na nagbubuhat sa iyong salita at sa pananampalataya na huhubugin po ninyo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Makita namin, Lord, kung gaano kapalad ang lubos na nananampalataya po sa inyo at nagtitiwala. Ipakita mo po ito maging sa mga anak mo, lahat ng mga nanonood, at daluyan kami ng spirito ng pananampalataya, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, makita namin ang katapatan po ninyo sa inyong banal na salita. Thank you so much, Lord. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So tayo po'y bumasa po, taken in the book of Hebrews chapter 4, verse 2, ito po ang pagkakasabi po, for unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. And also 2 Corinthians chapter 3 verse 6, 2 Corinthians chapter 3 verse 6, 2 Corinthians chapter 3 verse 6, who also had made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Yun ang maganda po. The Spirit giveth life. So, magandang gabi po. Minsan pa, para po sa bawat isa po sa atin, at ang pagpapala ng Panginoon ay ating pong tamasahin, katulad ng aking pong sinabi. Ngayong gabi po na ito ay ating pong lalakbayin, no, dito po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang patungkol na naman muli sa ating pong mga pananampalataya. Madalas tayo po na nakakilala sa ating Panginoon, ang tawag po sa atin, no, almost we may say 98 to 99% ang tawag po sa atin ay mananampalataya. Yan, no? Believers, ika nga, no? Or faithful followers ng ating Panginoon. Yan ang mga ano. But normally, natatawag po tayong mananampalataya, lalo na po sa ating pong lingwahe, no? Sa English, believers ang naitatawag po sa atin. Now, bakit po tayo tinatawag na mananampalataya? Sapagkat malaki po ang kaugnayan sa ating pong buhay at paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating pong buhay na tinatawag na Kristiyano, yung tinatawag na faith or pananampalataya. Most of the time, talagang tayo po ay kumikilos, gumagalaw, at madalas po yan ay naaayon po sa pananampalataya. At may pagkakataon, kahit sabihin po natin na kumikilos man tayo, nang wala sa pananampalataya, but still, ay kaakibat pa rin po ro na yung salitang pananampalataya, yun lang, wala nga lang pananampalataya, but still, pananampalataya pa rin. Kaya lang, wala po siya, no? Now, pag-usapan po natin, what is faith, no? By simple definition. Ano po ba ang ibig po sabihin nitong pananampalataya? In Webster Dictionary, no? Ito po ang pagkakapaliwanag po, no? Webster Dictionary, the word faith, no? Ito po ang pagkaka-define po ni Webster, firm
belief in something for which there is no proof. Complete confidence. So, ang ibig po sabihin po, ayon po kay Webster, no, na dictionary po, ito po when you say firm belief in something which is there is no proof, ay grabe po itong paniniwala, no? Yung sobra at malabis na paniniwala sa isang bagay kahit na wala pong pruweba or ebidensya. Sabi nga, complete confidence, no? Punong-puno ng tinatawag po na kumpiyansa, punong-puno ng paniniwala. Now, in Unger's Bible Dictionary, ito po ang pagkaka-define naman in Unger's Bible Dictionary. When you say faith, faith is a conviction of the reality of the truths and facts that God has revealed based solely upon the testimony of God. So, both yan, no, na definition po na yan. Regarding faith, ang isa sa pagkakakilanlan at makikita po natin ng definition po na yan ay meron pong tinatawag po na lubos na pananampalataya, no? Kapag ka po sinabi po na pananampalataya, lubos po yan eh. Yan po yung salita sa ating Tagalog na walang kaduda-duda. Yan, na paniniwala. Yan po ang ibig po sabihin po niyan. Now, the author of the book of Hebrews also defines faith, no? In fact, dito po sa scriptures, one of the most best, I would say, na description ng faith, no? Ay wala pong iba is in the book of Hebrews chapter 11. In fact, no, the entire chapter of the book of Hebrews, no, ito po ay itinalaga in explaining, in defining, or in describing the word faith in the Bible, no? So kung meron pong tinatawag po na love chapter, which is in 1 Corinthians chapter 13, there is also a faith chapter, and that is Hebrews chapter 11. Ayan, okay. Now, as the Bible or the author of the book of Hebrews defined that faith is the substance in Hebrews chapter 11 verse 1, this is how the author of the book of Hebrews defined faith. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, maliwanag po, mapupunan ninyo ang pagkakabanggit po, now faith, no? Ibig sabihin, talagang ngayon po yan, garantisado na ngayon yan, hindi po pwedeng ipagpabukas. Now faith, no? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, no? Two important words, no, in describing the word faith in Hebrews chapter 11 verse 1. The word substance and the word evidence, no? Okay. Ano po ibig po? Because in the Greek po, in the Greek word, the word substance, no, it means standing under a support or a title deed, no? Yan po ang ibig po sabihin niya. So when you say substance in Greek word, ang ibig po sabihin niya is standing under, no? Talagang meron kang tinatayuan. A support, no? A support, yan, parang may nakasuporta or a title deed. When you say a title deed, mabigat po ang title deed po na yan. That is your rights, no? Na yan yung pinanghahawakan mo, na sa'yo yan. Ganun po ang ibig po sabihin ng title deed po na yun. Na regardless na may umaangkin, mahimbing na mahimbing ka na matutulog. Ika nga. Bakit? Akin yan. Walang po pwedeng umagaw po niyan. Walang po pwedeng kumuha po niyan. Now, in Hebrews 11:6, it also describes faith as, but without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, ibig sabihin, he that comes to God must believe that He is what? No? That He is a rewarder, and that of them that diligently seek Him. Okay, yan po yan, napakalinaw po. Without faith, no? Kung walang pananampalataya raw po, napaka-imposible daw po na lugurin ang ating Diyos na buhay. Ano ang ibig po sabihin? Isa sa bagay po na nakakalugod ng husto sa ating Panginoon Diyos, yan ay walang iba kung hindi ang ating pagpapakita po ng lubos na pananampalataya sa Kanya, lubos na pananampalataya sa Kanyang kapangyarihan, lubos na pananampalataya sa pag-ibig niya, lubos na pananampalataya sa lahat ng ginagawa po niya.
At yan daw po ang nakalulugod sa ating Panginoon, yung ating lubos na pananampalataya. For he that cometh to God, ang sino man daw dapat nalalapit sa Diyos, must believe that He is. When you say that must believe that He is, ibig sabihin, must believe that He is God. O totoo yun, hindi ka po pwedeng lumapit sa Diyos nang hindi ka maniniwala una na Diyos siya. Kaya kinakailangan as we come to God, we must believe that He is God. When you say that He is God, He is the all-powerful one, no? He is the all-knowing one, no? Yan po, siya po yun. Yun yung pagiging Diyos. Ibig sabihin, kasama po ron yung ating pong pagpapakumbaba. When you say God, at tayo po ang Kanya pong tinatawag po na ano, He is our Creator at tayo po yung Kanya pong, of course, siyempre, na part po tayong mga tao na creation niya. And therefore, magpapasubmit po tayo sa Creator. Yun ang ibig po sabihin po nun. And that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Ibig sabihin, pag hinanap mo ang ating Panginoon at pagka ikay taos puso na lumapit po sa Kanya, ang Diyos po ang nagkakaloob ng tinatawag po na reward or gantimpala na tinatawag. Praise God. Matthew chapter 9 verse 29. Matthew chapter 9 verse 29. Then touched he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Ay magandang salita po ito na binigay ng ating Panginoon dito po sa pinagaling niya po, no? Ang sabi po niya, tumatawag siya sa ating Panginoon at gusto po niya na siya po tumanggap ng himala. Ang sabi ng Panginoon, ang sinagot sa kanya, according to your faith, be it unto you. Ibig po sabihin, mangyari ang ayon sa pinananampalatayaan mo. Makinig po tayo, kapatid kaibigan, napakalaking bahagi sa buhay po natin, yung tinatawag nga na pananampalataya. Kaya nga tayo po na mga nakakilala, mga Kristiyano, ang tawag sa atin mananampalataya, sapagkat lahat ng bagay na iyong pinananampalatayahan ay mangyayari at mangyayari ang lahat-lahat ng yan ayon sa iyong pinaniniwalaan. Ibig sabihin, kung hindi ka naniniwala, mangyayari po yung hindi mo pinaniniwalaan. Pero kung ikaw ay maniniwala, mangyayari sa iyo, kapatid kaibigan, kung ano ang pinaniniwalaan mo. Pinaniniwalaan mong pagagalingin ka at kaya kang pagalingin ng Panginoon sa iyong karamdaman. Whether it be cancer, no? Whatever cancer, whatever illnesses, whatever infirmities na meron po tayo, kung ikaw ay naniniwala, sabi ng Panginoon, according to your faith, be it unto you. Ano ibig po sabihin? Mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. Nananampalataya ka na ikay pagpapalain ng Panginoon o payayamanin ka ba ng Panginoon? Mangyayari yan ayon sa pananampalataya mo. Kapag ka ikaw ay nananampalataya na ang ating Diyos na buhay ay kikilo sa buhay mo, ikay palalayain sa tinatawag po na bisyo, kahit yan ay droga o sa paglalasing man yan, okay? Tanda po ninyo, totoo po yan, kapatid kaibigan. Kaya kang palayain ng Panginoon sa paglalasing, sa pagiging bisyo ng droga po na yan, sa whatever po na panampalatayaan mo ay kaya po na ibigay ng ating Panginoon. Now, pag-aralan po natin, since na yan po yung tinatawag po na pananampalataya po na yan, how does faith function or how does faith perform? How does faith operate? Ika nga, paano ngayong gumagalaw na nag-ooperate? Ito pong tinatawag po na ito na pananampalataya. First of all, no, I want you to understand, when it comes to faith, no, it must be a permanent attitude. When you say a permanent attitude, a way of life, no, it is not just a life of preserver na kinakailangan. Ito po'y parang pag sinabing faith, lifestyle po ito. Ayan, when you say a permanent attitude or a way of life, it is a lifestyle. And for us na mangyari po yan, na maging lifestyle, hindi po pwede po na mahuhubog yung pananampalataya natin nang hindi po tayo nakikinig ng salita ng ating Panginoon. And that is the very reason why Christians, why believers must attend every church gatherings, whether it be yung weekly, once a week na weekly services po ninyo, or yung tinatawag po na Sunday corporate worship po ninyo, hindi po pwedeng i-miss yan ng totoong mananampalataya. Sapagkat ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, written in the book of Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ayan, hindi po pwede na hindi ka makikinig, kapatid kaibigan, ng salita ng ating Panginoon. Bakit? A way of life. Kung yan ang way of life, kinakailangan lagi kang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Iba po ang sinabi po. Kita nyo,
Faith cometh by hearing, at inulit pa, and hearing by the word of God. So, kinakailangan meron talagang pangungusap ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita. Ulitin ko, sa pamamagitan po nitong salita ng ating Panginoon. Okay, another thing, no, how faith function, it must be openly expressed, no? Meaning, when you say it must be openly expressed, abay, kailangan hayagan. Ang pananampalataya po, hindi po itinatago po yan. Ang pananampalataya po, hindi po ikinakahiya po yan. Ang pananampalataya po, ipinakikita po yan, no? Kinakailangan makita yan, kinakailangan marinig, kinakailangan po maramdaman yung pananampalataya po natin, kapatid kaibigan, no? Bakit ko sinabi? Romans chapter 10 verse 8 to 10. Ito po ang pagkakasabi. Romans chapter 10 verse 8 to 10. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith. Ayun na, the word of faith, which we preach. That if thou shalt confess, eto na, thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart, you confess with your mouth, and believe in your heart, that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10, For with the heart, man believeth unto righteousness. O, kita nyo, saan tayo maniniwala? Sa puso po eh. Ibig sabihin, ang pananampalataya, ang nilalagyan ng pananampalataya, puso. Man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Napakahalaga po yan. Heart and mouth, no? Pagdating po sa tinatawag po na faith. Hindi po pwedeng paghiwalayin. Inseparable po. Inseparable, no? Ang tinatawag po na faith at ditong faith pagdating sa bibig at pati po dito sa puso po natin. Ikinakailangan na ito'y sabihin po natin. Bakit kinakailangan masabi po natin? Hindi po yan matatawag na pananampalataya kung walang confession, kung walang declaration, kung walang pronouncement, no? Hindi po faith yan. Kung naniniwala ka, kinakailangan sabihin mo yan. Yun ang ibig po sabihin. Bakit po? Yun yung nasa puso mo eh. Yun yung nasa puso mo. Kinakailangan kung ano yung nasa puso mo, sabihin mo. At kung ano yung nasa puso mo, yun yung pinaniniwalaan mo. Yun yung pinananampalatayaan mo, kapatid kaibigan. Kaya hindi po pwede po na magkahiwalay po yan, no? Another thing, no? It must be followed by action. Pagka yan, sinabi mo, eto na, susunod, kapatid kaibigan. Kinakailangan may action po yan. Bakit ko po sinabi? Okay. Eto po, in the book of James chapter 2, verse 17 to 20. James chapter 2 verse 17 to 20, even so, if it had not works, is dead, being alone. Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead. Yun, malinaw po yan, kapatid kaibigan. Paulit-ulit na sinasabi. Faith without works is dead. Bakit po? Faith must be followed by action. Kung ano yung nasa puso mo, sinabi mo. Tama po ba? Sa bibig. Pagkatapos yan, kinakailangan may action. I would like to give this as an illustration po in my early years of ministry. Naalala ko po, no? So, nag-uumpisa pa lang po ako sa pagmiministeryo during that time. And I have received this word po na ito from the Lord na talagang nangusap. Kinakailangan faith with works at kinakailangan talagang sabihin mo yung sinabi mo, paniwalaan mo at dung sa paniniwala mo doon sa sinabi mo, doon ka gagawa, no? Nakakatawa po ito, no? Itong i-share ko po na ito sapagkat during that time, so bago pa lang po kami ng aking pong may bahay na si Sister Ernie, nakakakasal pa lang po namin. Siyempre wala pa po kaming gamit. So, ang ginawa ko po, sabi ko nga po, nananalangin ako, Lord, alam ko, ikaw magpo-provide, you are provider of everything sa buhay ko. So, ang ginawa ko noon, nanampalataya ako na ako'y pagkakalooban ng Panginoon, ang tinatawag po na television kami. Wala po kaming TV po noon eh, biro niyo. Nakaumpisa pa lang po namin. So, ang ginawa ko po, alam niyo, ang ginawa ko sa akin, sabi ko, magkakaroon tayo ng television, bibigyan tayo ng Panginoon. So, ang nangyari po, ginawa ko po, alam niyo kung ano, dahil sa pananampalataya ko na magkakaroon po ako ng television, kami, at magkakaroon talagang tunay, sinasabi ko magkakaroon tayo. Pero hindi lang po sa sinabi,
Ang ginawa ko po, alam nyo, bumili po ako nung tinatawag po na antena at kinabit ko na po yung antena sa bubong po namin at naglagay po ako ng pwesto po ng lamesa na kung saan papatungan po nung television po na paglalagyan. Nilagay ko po yun, totoo po yun. Naalala po yan ni Sister Ernie, tatawa-tawa nga po siya. Pati po yung panahon po na yun, maging yung yaya po nung amin pong panganay na anak, talagang katuwang ko po yun. No? Kung tawagin po namin, si Manay, ayan. No? Nasaan na kaya si Manay? No? Okay, so ngayon, ang nangyari po, talagang, sabi niya, Pastor, ano yung gagawin? Hindi, magkakaroon tayo ng television. Kinabit ko yung antena, umakyat ako sa bubong, hanggang yung kable, nilagay ko doon sa pinakapagpapatungan na ng TV. Lahat nandun na, ready na. Ayun, diyan ko nakikita. Nandyan yung magiging TV na. Alam nyo, nangyari po, lumipas po ang ilang linggo lamang po. Talagang ang Diyos po, kumilos eh. Nagkaroon po nga po kami ng TV po talaga. Hindi po yung tuberculosis, ha? Okay. Television po, ayan, television. Ayan, nagkaroon po kami with remote control na sinasabi po na yan. Nakita ko po na talagang kinakailangan. Pag nanampalataya ka, it must be followed by action. Hindi po pwedeng walang aksyon eh. Ganun din. Yung sumunod po, sabi ko, yung unang sasakyan po namin, blessing po talaga ng Panginoon nyo. Alam nyo na ginawa ko sa susunod dahil effective po yung naglagay ako nung tinatawag po na, what do you call that? Yung antena nga. Sunod, ang ginawa ko, Lord, bibigyan mo kaming sasakyan. Ang ginawa ko, kumuha ko ng susi. Talagang keychain, tapos gumawa ko ng susi. Ini-envision ko, magkakaroon kami ng sasakyan. Ito na yung susi. Totoo po yan. Lumipas rin po, after few months po, ang Diyos din po ang siyang nagkaloob at nagkaroon nga po kami ng tinatawag po ng sasakyan. No? So kung paano po nagkaroon, of course, syempre, nag-provide ang Lord. Hindi naman po pwede po na magkaroon lang yun na parang isang araw, magigising ka lang, charan! Eto na, no? Yung sasakyan, hindi po. Nag-provide ang Lord ng pambili po. Although, yung po second hand, pero mahal na mahal po namin yung Light Ace po namin yun sapagkat Toyota Light Ace po, yung kauna-unahan po namin sasakyan. Napakaganda po. Nag-provide ang Lord. May ginamit po ang Panginoon. Of course, no? Nagpapasalamat po kami dun sa kabutihan po na yun ng ating Panginoon. So, totoo po, it must be followed by action, no? And then another thing, no? Pag sinabing faith, how does faith operate, no? It must ignore or disregard the obstacle. When you say obstacle, the hindrances, all of the blockages or barriers na yan, kinakailangan, diretso po yan. Sasalubungin po yan nung tinatawag po na pananampalataya. Ganyan ang faith po. Kahit na may mga harang, may balakid, may hadlang na tinatawag. Pag may faith yan, naku po, dinudurog lamang po ng pananampalataya yung mga hadlang. Tinatawanan lang po yan ng may tunay na pananampalataya. Bakit ko sinabi? Kahit anong hadlang, pag may faith ka, baliwala eh. Wala, relax ka, chill ka lang, kapatid, kaibigan. Totoo yun. Pag may faith tayo, ganyan. Bakit? Nangyari po yan kay Abraham. Ito po ang sabi pong gano'n. In Romans chapter 4, verse 19 to 21. Tignan po ninyo, ha. Tignan natin yung mga obstacles, yung mga hindrances, yung mga barriers na dinaanan, dinurog, no? I may say, no? Dinurog ng pananampalataya ni Abraham at ni Sarah. Ito po ang sabi po ng Bible, verse 19. And being not weak in faith. Eto na, entrada pa lang. Not weak in faith. He considered not his own body now dead. He considered not his own body now dead. Patay na halos. Baliwala na. Ibig sabihin, wala nang silbing katawan po niya. When he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Ito na yung pangalawang barrier, ha? Una, yung katawan ni Abraham, 100 years old na siya. Pangalawang barrier, deadness of Sarah's womb, sapagkat siya po'y baog. He staggered not at the promise of God. Hallelujah! Hindi po siya naalog doon sa tinatawag na pangako ng ating Panginoon. And now, let's go back. No? Continue reading this, no? Verse 19, ang sabi po gano'n, and he staggered not, verse 20, at the promise of God through unbelief, but was strong in faith. Ayun na, binanggit, but was strong in faith, giving glory to God. And verse 21, and being fully persuaded. Wow, hallelujah, glory to the Lamb. When you say being fully persuaded that, no, talagang siya'y kumbinsido, walang kaduda-duda. What God had promised, what He had promised, He was able to perform. Hallelujah to the Lamb.
Praise God! Woo! Kita ninyo, kumbinsido siya na yung pangako ng Diyos dito po, gagawin at gagawin ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, ganyan po ba tayo kakumbinsido na kung ano yung pangako ng Diyos dito, whether it be healing, kung pinangakuan tayo ng Panginoon ng kagalingan, kung merong nanonood po sa atin na may karamdaman, sakit man sa puso yan, sakit man sa utak yan, sakit man yan sa baga, or kidney, or problem man po yan, or illness, whatever illnesses, kung naniniwala ka, kapatid, kaibigan, kumbinsido ka sa salita ng Panginoon na yung pinangako niya ay gagawin niya sa iyo. Kung maniniwala ka ng ganyang, kapatid kaibigan, ibibigay po yan sa iyo ng ating Panginoon. Katulad ni Abraham, no? Walang hadlang-hadlang, dudurugin po yan ng pananampalatayang tunay sa ating Panginoon. And another thing, it will not effectively function when you say faith. How does faith operate? Faith will not effectively function when there is doubt, which is true. Hindi po makakakilos, kumbaga po, isang bagay para magpaparalay sa pananampalataya ninyo, pananampalataya ko, ay yung tinatawag po na pagdududa at pag-aalinlangan. The moment na nagduda po tayo, as if yung faith na nasa sa atin, supposedly, na dapat siya po yung nakikita, na paparalyze po siya ng pagdududa, ng pag-aalinlangan. Mark chapter 11, verse 23 to 24. Mark 11, 23 to 24. Ito po ang pagkakasabi po, "For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain," hallelujah, "be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt," ayun na, "and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith," ayan na, yung pinaniwalaan mo, yung bagay na sinasabi mo, kapatid kaibigan, pinaniwalaan mong mangyayari, ayan, "he shall have whatsoever he saith," ayan na naman, confession na naman yan, "and therefore I say unto you whatsoever things," no? "What things soever ye desire when ye pray, believe that you receive them, and ye shall have them." Praise God, napakalinaw na aral ng ating Panginoong Jesucristo na ikaw ay kapag nagsabi, nagwika ng anumang bagay na pinaniniwalaan mo, kaya sa inyo pong lahat, kung naniniwala ka na ikay pinagaling sa karamdaman, kung meron sa inyo, merong kidney problem, or liver problem po, or lung problem po, whatever illnesses, no? Anumang kinakaharap mo, tandaan po ninyo, kung maniniwala ka doon sa sinasabi mo na yan, kailangan sabihin mo nang wala kang pagdududa at pag-aalinlangan na ikay pinagaling sa sakit sa puso, pinagaling ka sa karamdaman sa baga, pinagaling ka sa karamdaman sa kidney, sa liver, no? O kung anumang karamdaman meron ka, sabihin mo na ang Diyos ang siya nagpapagaling sa iyo. Kinakailangan na talagang wikain mo, sabihin mo nang sabihin, upang yan ay mangyari at maganap, no? Yan ang yun ang pananampalataya. Maaaring sabihin ng iba, napaka-corny naman itong pastor na to, paulit-ulit, oh. Yun ang sinasabi mo, kailangan i-confess mo yung bagay na pinaniniwalaan mo. Bakit ko sinabi? Mabigat po kapag po meron pong pagdududa. In fact, kahit nga po ang siyensya nagpapatunay na anumang paulit-ulit na sinasabi mo, at lalo naririnig mo yung sinasabi mo, na po program yung ating pong kaisipan, nawawala po yung mga pagdududa at pag-aalinlangan. Listen to this. As I have mentioned earlier, yung tinatawag po na doubts po na yan po ang nagpaparalyze sa ating pong pananampalataya. Mark chapter 6 verse 4 to 5. Mark chapter 6 verse 4 to 5. Ito po yung nabasa ko na po nung nakaraang linggo po na yan, nung nakaraang Thursday po natin na yan. Pero intindihin po natin kung gaano ka-powerful po itong salita po na ito ng ating Panginoon. "But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, but in his own country, and among his kin, and in his own house." Verse 5, "And he could there do no mighty work." Wala siyang nagawa mga matitinding mga himala, no? "Save that he laid his hands upon few sick folks and healed them." Ano ibig po sabihin po nito? Nakakalungkot mang isipin. Kita nyo, kahit ang Panginoong Jesucristo hindi nakagawa ng mga matitinding himala doon sa lugar po na yun. Bakit po? Sapagkat sila po meron pong tinatawag po na pagdududa. Meron silang pag-aalinlangan. Kaya ano nangyari po? Hindi po nakakilos ang ating Panginoon because of their unbelief. In fact, sinabi nga ng Panginoon na amazed daw siya doon sa unbelief nito pong mga tao na naroroon. So,
Itong pananampalataya, uulitin ko, ito'y bahagi ng buhay po natin. Lifestyle na po natin to bilang isang mga Kristiyano. Ngayon, pag-aralan naman po natin. Let's talk about the different degrees or levels of faith. The different degrees or levels of faith. Bakit ko sinabi? Pastor, meron ba mga level yan? Meron bang tinatawag na mga degree yan? Okay, tignan natin. Anong sinasabi ng salita ng Lord? Romans chapter 12 verse 6. Romans chapter 12 verse 6 in ERB translations. No, I'm going to read this in two different translations for us to understand it better. Verse 6, no? Romans 12:6 ERB translation, we all have different gifts. Okay, gifts ang pinag-uusapan dito. Each gift came because of the grace of God gave us. Whoever has the gift of prophecy should use that gift in a way. Ito na, although it speaks about the gift of prophecy, but it talks about in general sense, no? Kahit po sa pananampalataya, kasama po yan dito. Now, balikan po natin. Whoever has the gift of prophecy should use that gift in a way that fits the kind of faith they have. O kita ninyo, that fits the kind of faith they have. Meron pong pananampalataya po na klase po na nasasang-ayon para maintindihan ano po yung nararapat na pananampalataya po na yun. Ito po, in the Jubilee Bible 2000 translation po, no, ng Romans 12:6, ito po ang pagkakasabi po, no. So, that having different gifts according to the grace that is given to us, whether prophecy, according to the measure of faith. Ayun! Meron po pala talagang measure of faith na tinatapag. Sinabing measure, may sukatan, may takalan, parang gano'n. Meron po. And that is why, ang bawat pananampalataya, may kanya-kanyang level yan. At makinig rin po tayo bilang pagpapaalala, reminders po sa lahat ng mga believers. Minsan na nangyayari, yung medyo matataas ang faith, masyadong mababa naman ang tingin nila doon sa mga mahihina ang pananampalataya, no? Eh, wag po ganun, kapatid kaibigan. May kanya-kanya tayong level. Pwede po, hilahin po natin sila pataas. Hindi yung dapat kondenahin po natin sila o pagwikaan natin na napakahina man ng faith mo. Parang ganun ang nakokondena po. Kinakailangan hilahin po natin sila na madagdagan ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi yung parang minamaliit natin sila na parang ikaw'y napakagaling mo. Wala pong magaling po sa atin. Tandaan po ninyo. Mapalad ka kung ikaw'y maayos ang pananampalataya mo pero darating din naman ang panahon ng pagsubok. Masusubok ang pananampalataya rin po nating lahat. May pagkakataon, ang ating pong pananampalataya, maaring yan lumiit o manghina din. So, alalagay ka rin sa ganyang sitwasyon. Kaya, wag nating maliitin po yung tignan natin ang mababa, yung mga ganito pananampalataya. Wag po, pagsikhayin po natin yung sarili nating pananampalataya, tulungan natin yung kapwa po nating mananampalataya po. Okay, yan po ang sinabi. So, meron po talagang measurement of faith. Now, pag-usapan po natin sa Bible, ano-ano po yung mga levels, no, or degrees ng faith po na yan. Una, meron po tinatawag po sa Bible na little faith. When you say little faith, ito yung madalas, pag yung mga may little faith, ito yung mga punong-puno ng takot, yung mga matatakotin po na mga mananampalataya. Ayan, yung takot mawala ng pera, ayan, takot mawala ng ganito. Basta puro takot sila sa buhay, nababalot sila ng takot, no? Kaya ang tanong lagi ng Panginoon, why are you fearful, no? Because there is a battle between fear and doubts, no? That constantly struggling, no? Ito pong labanan po na ito. Yan po yan eh. Okay. So tignan natin, like for example, sa Bible, no? Yung mga disciple, nung sila po'y binagyo, in Matthew chapter 8 verse 26. Okay, atin pong basahin po ito. Matthew chapter 8 verse 26, ang sabi ng Bible, and he saith unto them, why are ye fearful? Eh nga, tinanong niya, bakit kayo matatakot? O ye of little faith! Wow, kita ninyo, ang tindi ng sabi ng Lord, why are ye fearful? Ba't kayo natatakot? O ye of little faith! Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Okay. Now, pangalawa, makikita rin natin to kay Peter nung siya'y lumakad po sa tubig. Nakalakad na po si Peter eh. Pero kita nyo, si Peter man, nag-alinlangan. Matthew chapter 14 verse 31. Matthew chapter 14 verse 31. And immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou little faith! Ayun na! O thou little faith! Ayun. Where did thou
Wherefore did thou doubt? Ayun, bakit ka ika nagduda? Yun ang sabi ng ating Panginoon kay Peter. Ba't ka nagduda? Nakalakad ka na eh. Nakalakad ka na, pinalakad ka na sa tubig, bakit ka pa nagdududa? Yun ang sinasabi po ng ating Panginoon kay Peter. And then remember in the dito po sa Sermon on the Mount ng ating Panginoon, in Matthew chapter 6 verse 30, ito po ang pagkakasabit, pagkakawika ng ating Panginoon. Wherefore if God clothe the grass of the field, which is today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Yun. Kung yung nga daw po na kung yung grass daw o yung damo, grass of the field o yung damo, ngayon naririto, bukas daw, susunugin na. Kung ito raw binibihisa ng Panginoon, gaano pa daw ikaw o tayo? Ano ibig po sabihin? Kung yung lesser ang value, inaalala ng Panginoon, lalo pa tayo na nilikha sa wangis ng ating Panginoon para hindi po tayo alalahanin ng ating Diyos na buhay. So, yun ang pagpapaalala po ng ating Panginoon. So, yan po yan, yung tinatawag na una na first level, little faith, no? Pangalawa, yung tinatawag na faith lang, simple faith, no? Bakit ko po sinasabi? Ito po yung pananampalataya na may kakaya, simple to, pero matindi, nakapagbibigay po ito ng tinatawag na kagalingan, no? Because kadalasan ng mga may ganitong klaseng pananampalataya, lagi sinasabihan ng Panginoon yan, your faith has made you whole. Ibig sabihin, yung dahil sa pananampalataya mo, ito ang nagpagaling sa iyo. So, this kind of faith needs a immediate sign or feeling to confirm na ito pong natanggap nila. Kadalasan ganyan, naibigay na ng Lord, pero nagtatanong, natanggap ko ba talaga? Ayan. Sa akin, pinagaling na ba ako talaga? Parang ganun eh. Yun ang nangyayari. So, kailangan nila ng immediate sign or parang feeling na ma-confirm yung bagay na tinanggap nila. Like for example, if you remember, no, in the Bible, in the scriptures, no, the woman with an issue of blood, no, ito pong umaagwasang dugo po sa kanya for how many years na po, no, isipin po ninyo. In Matthew chapter 9, verse 22, ito po ang sabi po ng Bible. Let's read this, no. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith had made thee whole. And the woman was made whole from that hour. So, kita nyo, pinagaling din po ng mga oras po na yan. Ano ibig po sabihin? Kasi nag-aantay ng confirmation po ito. Even blind Bartimaeus na pinagaling ng ating Panginoon. In Mark chapter 10, verse 52, ito po ang sinasabi po ng ating Panginoon. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith had made thee whole. Ayun na naman, no? Ang pananampalataya mo, nagpagaling ika sa iyo. And immediately, he received his sight and followed Jesus in the way. Praise God. So, yan yung pangalawang faith po na yan. Masasabi natin simple faith, but it needs confirmation or a feeling na talagang natanggap niya po. Pero itong pangatlo, matindi po ito na ibibigay ko po sa inyo example or levels or I may say levels or degree of faith. It is what the Bible calls great faith. Great faith, no? And to remind you and to inform each and every one of you, this great faith po na to, dalawang beses po ito na ulit po sa New Testament sapagkat when you have this kind of faith, no, matatanggap mo kung ano po yung ginugusto mo, kung ano yung parang dinidesire mo, no? It believes, like for example, parang a long distance na kahit na it seems somewhat impossible, no? Without sign, without feeling, basta yan, alam mo, kagaya nung kay Abraham, mangyayari at mangyayari po yan. In the New Testament, if you remember, yung centurion with the sick servant, servant niya yung may sakit, pero nakiusap siya ng Panginoon na ipumunta. At pagkatapos, nung naipanalangin po yung kanya pong servant, at sabi nga ng Panginoon, sige, pupunta ika ako. Pero sabi nito pong centurion, hindi na, huwag ka na ikang pumunta, huwag ka na mag-abala, Panginoon. Lord, huwag ka na mag-alala. Rabbi, huwag ka na mag-alala. Basta kinakailangan, sabihin mo lang, yung servant ko magaling na. Kasi ako rin, I am a man under authority. Pag sinabi ko, pumunta ka rito, lalapit. Pag sinabi ko umalis, aalis yun eh.
So ikaw din, kahit na nandiyan ka lang, hindi mo na kinakailangan pumunta. Basta sabihin mo lang, gumaling na yung servant ko, gagaling yan. Kita niyo ang reaksyon ng Panginoon? Matthew chapter 8, verse 10 and 13. When Jesus heard it, eto na, nung marinig niya, sinabi po ito ng centurion, he marveled and said to them that followed, pinagmalaki ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, verily I say unto you, I have not found so great, no, not in Israel. Grabe. Ang tindi, sinabi ng Panginoon, wala akong nakita ni isa sa Israel na merong kasing dakilang pananampalataya katulad niya. Verse 13, let's continue reading. Verse 13. Sabi ng Bible, verse 13, and Jesus said unto the centurion, go thy way, and as thou hast believed. Ayan, as thou hast believed. Importante po yung mga salita na yan. As thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self same hour. Praise God. Hallelujah. And then second, no, yung hinangaan ng Panginoon yung this woman with the daughter na who had been possessed by a demon, no? In Matthew chapter 15 verse 28, this Canaanite woman po na ito. And then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee, even as thou will, as her daughter was made whole from that very hour. Ayun na naman, pinagaling na naman ng mga oras po na yun. So, ganyan po yung, those are the, I may say, 3 levels of faith, no, na binanggit ko lang para sa gabi pong ito, na para maintindihan po natin at maunawaan yung pananampalataya po na yan. Now, in order for us, to each and every one of you who are watching right now, to receive and enjoy the full benefits of God's Word, no, listen to this, no, they are God's promises. Ito po, nakasulat po rito, mga pangako po ito ng ating Panginoon. Naririto po ito. Now, para po itong mga pangako po na ito mag-activate po sa ating pong buhay, no? We have to add the missing ingredients, no? Dito sa Word of God po na ito na mababasa po natin. And that is that missing ingredient is our faith, no? This Word of God must be mixed with faith, no? Parang ito, yung balikan natin itong Hebrews chapter 4 verse 2, basahin po natin uli para maintindihan po natin. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard. Not being mixed with faith in them that heard it. Ano ibig po sabihin? Ito po yan, kapatid kaibigan. Ito pong salita po na ito ng Diyos, dapat ma-mix po ito with faith, no? Word of God must be mixed with faith. Yun ang isa, sabi pong gano'n, in them that heard it. Kasi kung wala pong faith, no, na hindi po malalagyan ng faith itong Word of God, itong promises po na ito, parang yung sikat po na vlogger po ngayon, yung sinasabing mekas-mekas, ayan. Pag hindi po na mekas-mekas po, na mix-mix po ng yung Word of God ng faith po, dapat yan na may mekas-mekas. Yung maalala nyo sana yan, si mekas-mekas, maalala nyo sana to. Dapat yung Word of God na nababasa natin, yung promises ng Lord, dapat na may mekas-mekas yan ng faith, no? With faith, kasama po yan. Dapat ganun po ang mangyayari po, no? Because the result of mixing, no, the Word with faith, ito po ang nangyayari. Hebrews chapter 4 verse 12. Listen to this, no? Hebrews 4:12. We're about to finish. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Nakita nyo? Binanggit na eh. The Word of God is quick. When you say quick, it is living, buhay. Yun ang ibig po sabihin ng quick. Hindi po yung mabilis, ha? Yun ang ibig po sabihin. For the Word of God is quick to mean living, buhay. Ang salita ng ating Panginoon. And not only living, but, wow, powerful, kapatid kaibigan. Yun ang sinasabi po ng Hebrews. Powerful, no? So, that is why the Word of God, the promises of God operates in an environment of faith.
That is why, kita ninyo, ang ating Panginoon hindi makagalaw. Natatandaan nyo, last week, nabanggit ko, parang natatalian natin ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, parang kapag kami pag-aalinlangan, pagdududa po. Kaya nga yan sasabihin ng iba, bakit kung talaga ang Diyos nagpapagaling? Sana yung mga evangelist, pumunta sila sa lahat sa ospital, i-lay hands nila, lahat ng mga may karamdaman po. Tama po, wala naman po nga masama pagdating po doon. Pero alam po ninyo, again, the Word of God operates in an environment of faith. Kinakailangan may pananampalataya po sila. May pananalig sila sa Diyos na gagawa ng himala. At kung may pananalig sila, may action po yan. Yun po ang ano po ron. So, kinakailangan yung Word of God, ito po, nasalita ng Panginoon, mamekas-mekas po ito with faith. Ayan ang sinasabi po sa atin. So, purihin po ang ating Diyos na buhay at magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo at dito po tayo nagtatapos para po sa gabi pong ito. If you have any questions, comments, or disagreements, or amens, please feel free to comment below, and if you have any enlightenment or encouragement or inspiration about this video, kindly leave also your comments here. And thanks for joining us here in our TNT online service. Until next week, I speak blessing, power and favors and provision to each and every one of you. Well, that's the word of the Lord for tonight here in our TNT online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ. One God, one gospel church, saying, may the peace of God which surpasses all understanding guard your heart and mind through Christ Jesus our Lord. God bless.